ng mga pakalat ng mga malimbalita ng mga anti-Bongbong Marcos. Ano sabi ng Atty. Lariga doon? Mga kababayan ko. Ganon mga kapatid. Eto, hindi na naman naintindihan nung mga DDS content creator na nagpakalat na naman ng mga maling impormasyon mga kababayan ko sa mga kababayan natin. Alam niyo ba ano pinakalat nito? Inumpisahan na naman nila yung tungkol mga kababayan ko sa PhilHealth. Ano nga ba ang klarong-klarong sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan ko at ginagyan na naman nila ng kulay ang mga sinabi ni PBBM kamakailan lamang sa pagdidistribute ng ambulansya. Ang sabi ni PBBM tungkol sa PhilHealth mga kababayan, klaruhin natin sa taong bayan mga kapatid. Ito ang mga may init na balita mga kababayan ko. Panoorin natin ang video na to pero bago ang lahat mga kababayan ko, huwag mong kakalimutan na mag-follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated sa mga behind the coin movements na lalabas natin kung gusto mo ng ganitong usapan. Let's do this mga kababayan ko. Ito ang mainit na video. Nalinaw ng Malacanang ang nabanggit na aspiration ni Pangulong Marcos para sa pagpapagamot ng mga pasyente sa ospital. Ang sabi ng Pangulo, hinahangad ng gobyerno na kapag naayos na ang ekonomiya ay wala ng kontribusyon ng pasyente sa pagpapagamot sa ospital. Paglilinaw ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, hindi kontribusyon sa PhilHealth ang tinutukoy na target is zero. Ayan ha! Ang tinutukoy anya ng Pangulo ay ang inilalabas na pera ng pasyente para sa panggasto sa ospital. Ngayon kasi, bagamat may bahagi ng hospital bill na sagot na ng PhilHealth, may bahagi pa rin ito na ang pasyente ang sumasagot. Ayan, mga kababayan ko. Klaruhin natin yan. Kasi ang pakalat nila ngayon, kumalat to, mga kababayan ko, oy, si BBM daw, isisiro na daw, hindi na daw tayo magbabayad ng PhilHealth. Tapos sabay connect ng mga henyong DDS, mga kababayan ko, ay, yan yung Maharlika Investment Fund. O ngayon, kinlaro na. Kinlaro na ng Palasyo, kinlaro na ng Malacanang kung ano ang ibig sabihin nito. Maliwanag to mga kababayan ko. This is an aspiration mga kababayan ko. Alam mo, kinakabahan talaga ako eh. Alam mo, pag ganitong kinakabahan ako mga kababayan ko, tinutotoo niya eh. Bakit mga kababayan ko? Ayan na naman, pangarap na naman ni PBBM mga kababayan ko na maging zero billing, hindi zero contribution. Mga kababayan ko, let's clarify sa mga pinakamababa, para maintindihan. Pangarap ni BBM, mga kababayan ko, na maging zero billing sa PhilHealth. Mga kababayan ko, hindi po contribution ha. Ang contribution natin sa PhilHealth ay dire-diretso po, mga kababayan ko. Tayo po ay maghuhulog sa PhilHealth, tayo po mga nagtatrabaho, kahit na po kayo ay kailangan nyo pong maghulog sa PhilHealth, nang sa ganon ay sagutin na po para pag kayo po ay na-hospital ay sagutin ho ng ating PhilHealth, mga kababayan ko, ang ating bill sa hospital. Yan yung pangarap ni Pangulong Bongbong Marcos. But right now, mga kababayan ko, malaking tulong po si PhilHealth. Kung tayo po may PhilHealth, I think nung hospital ako, ang PhilHealth ko, mga kababayan ko, nung na-offeran ako sa mata, sinagot ng PhilHealth ay almost 30,000 and ang bill ko noon is 55,000 mga kabayan ko. 25,000 na lang ang binayaran namin sa hospital at yung 30,000 ay ang gobyerno na po ang nagbayad gamit po ang PhilHealth. Kaya malaking bagay po itong PhilHealth. Pero paglilinaw po sa mga nagpapakalat na hindi na po kayo mag-contribute sa PhilHealth, wala pong katotohanan yon mga kababayan ko ha. Uulitin ko ho, wala hong katotohanan yon. Ang kailangan ho ng bansa natin ngayon mga kababayan ko ay makipagkaisa po tayo at itong PhilHealth mga kababayan ay may pondo mga kababayan ko upang i-sustain natin ang pangangailangan ng mga taong nangangailangan sa bansa natin. Mga kababayan ko, ito ang mga pahayag ng Malacanang. Ang target ay unti-unting palakihin ng sagot ng PhilHealth. Ayan! Hanggang dumating ang panahong zero na ang kailangang sagutin ng mga pasyente sa hospital bill. Alam mo, nakakatuwa yung pangarap ni BBM na ganito, no? Ang thinking ko dito, baka mamaya, mga kababayan ko, pondohan niya na malaki itong PhilHealth para maging zero billing Ako kinakabahan ako sa ginagawa ni PBBM na ganito, mga kababayan ko. Hindi naman to dangerous sa ekonomiya natin, but it can boost
and sustain our medication pagdating dito sa PhilHealth, no? Para maging mabuo natin yung pangarap na to. Alam mo, sa lahat ng nakita ko nangangarap for the Filipino, si Bongbong lang ang nakita kong ganito, mga kababayan. Honestly, hindi ako plastic, mga kababayan ko. Hindi ko pinupuri si Presidente dahil may nagagawa siyang ganito, mga kababayan ko. Kasi kaya kong batikusin si Presidente kung may nagawa siyang kasalanan eh. Pero so far, mga kababayan ko, sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, wala akong nakikitang kabati-batikos sa kanya. Mga kababayan ko, siya ang binabatikos kasi maganda yung ginagawa niya. And this zero billing na pangarap niya, mga kababayan ko, is a challenge for us, mga kababayan ko. Challenge ito para sa atin, mga kababayan ko. Kasi imagine mo, paano magiging zero billing ito, mga kababayan ko? Let me give you an example. Sa Sultan Kudarat, yung ospital doon, mga kababayan ko, walang cashier. Yes, walang cashier. Mga kababayan ko, libre ang paggamot, libre ang pa-opera, libre ang kanilang ginagamit, libre, lahat, pati facilities. Nagawa ng Sultan Kudarat, mga kababayan ko, sa Datu Pax General Hospital. Nagawa nila yon, mga kababayan ko. Zero billing, mga kababayan. Siyempre, si Pangulong Bongbong Marcos is inspired. Gusto niya rin mangyari ito sa buong Pilipinas, mga kababayan ko. Well, to the President, pag nagawa niyo po ito, ang laki ng naitulong niyo sa taong bayan at tatalunin nyo yung legacy ng sino mang presidenteng naupo sa Pilipinas. Ikaw ang kauna-unahan na makakagawa ng ganon, Mr. President. Yun ang pinakamagandang balita doon. Pero, kailangan niyang i-sustain, ayusin ng Pilipinas, mga kababayan ko. Paano natin maaayos ang Pilipinas kung kinukupal tayo ng mga politiko na nakaupo ngayon? Literally, mga kababayan ko. Kaya ko sabihin yan, paano natin maaayos ang bansa natin, mga kababayan ko, kung tayong mga Pilipino ay kinukupal ng mga taong politiko na binoto natin, mga kababayan ko, na pinagtatakpan ng mga kumukuha ng mga pondo ng pera ng taong bayan, pinagtatakpan yung mga ganito sa opisyalis natin, at hindi isinisiwalat yung katiwalian, mga kababayan ko. Diba? Yung kanya-kanyang takipan because of the public for the self-interest, mga kababayan ko. Yan yung mga mahirap tibagin sa bansa natin. Tapos yung constitution natin, bulok na, mga kababayan, diba? Sa ngayon, mga kababayan ko, iilan lang politiko nakikita ko na matino, mga kababayan ko, sa paningin ko. Yes, mga kababayan, I'm sorry for the other politician, mga kababayan ko. Bili lang sa kamay ko ang mga matitino. Alam niyo kung sino? Si Hontiveros, mga kababayan ko. Si Binay, mga kababayan. Si Mayor Nancy, mga kababayan ko. Sino yung isa, mga kababayan ko? Si Win Gatchalian, si Grace po, mga kababayan ko. 'Di ba? Si Senator Risa Hontiveros, yung 5, tsaka si Presidente Bongbong Marcos. Mga kapatid. At yung isa sa mga sekretary na pinagkakatiwalaan ko na si Mel Robles, mga kababayan, yan lang ang nakikita kong malinis ang kamay sa Pilipinas na opisyal. Bakit, mga kababayan ko? The rest ang tingin ko trapo. Bakit, mga kababayan? Kaya naman natin gawin na i-zero billing yan eh. Hindi magawa-gawa, mga kababayan ko. Bakit? Pag siniro billing natin tong ginamit natin tong PhilHealth sa mga ospital at siniro billing tayo, mawawalan ng extra income yung mga politikong buwaya na nakaposisyon ngayon. Hindi, masakit man tong sabihin na galing sa akin, pero this is true, mga kababayan. Kaya naman natin eh. Mga kababayan ko for the sake of the Filipino people, kaya natin gawin na i-zero billing yan. Kaso ang problema, mga kababayan ko, we need to construct and build a new government para sa akin. Paano ko masasabi yon? Bakit ko sinabing we need to build a new government, mga kababayan ko? Bakit? Kasi kailangan natin palitan yung constitution natin. Bulok! Diba? Mga kababayan ko, si PBBM advance ang utak, mga kababayan ko, for the Filipino. Habang yung mga politiko dito, traditional ang nangyayari. Sa totoo lang, mga kababayan, tingnan nyo, napag-iiwanan tayo sa Asia, mga kapatid, napag-iiwanan tayo sa ibang bansa. Bakit tayo napag-iiwanan? Bakit? Kasi, most of the politician here in the Philippines was corrupt. Diba? Masakit bang sabihin, magnanakaw. Diba? Mga kababayan ko.
Yan, Gibocho Doro. Totoo din naman yan, tita. Malinis naman din ang trabaho niyan. Ganyan na nangyayari. Kaya naman natin eh. Kaya natin ibigay. Kaya natin pagtuunan ng pansin. Kaya natin mag-structure, mga kababayan ko. Diba? Kung handa na ang Pilipinas, let's go into deep dive to parliamentary system. Diba? May natatawa nga ako diyang senador nga ngayon dyan sa, sa Senate, mga kababayan. Panay tira. Panay banat. Pero gusto ng parliamentary system, naupong senador, di man lang pinaglaban. Sige nga, mga kababayan ko. Diba? Tandaan nyo, hanggat may corruption sa bansa natin, hanggat may nagnanakaw, hanggat may nangungulimbat, hanggat may nakikinabang sa pondo at pera ng taong bayan, hindi natin magagawang ayusin ang ating bansa. Kaya nga sabi ni PBBM, like I said, it's a challenge to President Bongbong Marcos na isiro billing ito. Kailangan maayos ang ating bansa. Mga kababayan ko. Yung stability ng ating bansa, kailangan maayos. Kasi bakit? Mahaba-habang proseso yan. We need to sustain the zero billing. Malaking bagay at tulong ito sa taong bayan. Alam mo, sa totoo lang, malaking bagay ito. Hindi natin, itong zero billing na pangarap niya, siguro, ramdam ko si Pangulo na baka mamaya i-subsidize niya to or what o pondohan na malaki. Mga kababayan ko. Yun na lang iniisip ko, mga kababayan. Alam mo, maging maging mapanuri tayo, mga kababayan. Maging mapanuri tayo, mga Pilipino. Maging mapanuri tayo, maging straight to the point tayo. Bakit? Mga kababayan ko. You know what's the reason ba't dapat tayo maging mapanuri? Kasi ang mga nauupo ngayon, mga kababayan ko, yung mga nauupo ngayon, mangangako ng 2,000 pesos, mga kababayan ko, pag ang bill mo ay 19999 lang, mga kababayan ko, free na daw. Diba? Yun yung mga pangako ng mga yan. May nangako din na aayusin yung konstitusyon ng Pilipinas, nagmamala Andres Bonifacio, mga kababayan ko, ngayon, iyakin para doon kay Duterte. Meron dyan, mga kababayan ko, pag sumayaw ka lang ng kung ano-ano, panalo ka na. Okay, paano natin babaguhin ang Pilipinas kung ganito tayo? Alam mo, napapagod. Alam mo, sa totoo lang, napapagod na ako eh. Napapagod na akong magsalita dito, kakakatok sa mga tao na yan eh. Diba? Isa pa yan, si Boy 10K. Nakapampers lang sa Senado. Sa totoo lang, alam mo, napapagod na ako na nabatikusin yung mga yan. Alam mo kung bakit, mga kababayan ko? Pare-pares tayo nahihirapan. Pare-pares sa tayong durug eh. Diba? Tanungin mo. Tanungin mo ibang tao, ba't nagtatrabaho sa ibang bansa? Kayo, ba't kayo nagtatrabaho? One of the reason, doble ang sahod kaysa sa Pilipinas. Sa Pilipinas, maging kasambahay ka, mga kababayan ko, ano mangyayari? Mga kapatid. Diba? Sasahod ka lang ng 12,000. 15,30, 6,000 ka lang kinsenas katapusan. Tama? Taga-hugas, taga-alaga, taga-ito. Umamunta kayo na ibang bansa kasi sa ibang bansa ang kinsenas katapusan nyo doble. Mag-aalaga ka ng hindi mo anak, hindi mo tatay, hindi mo nanay, tagalinis ka ng ibang bahay ng amo mo hanggang stuck ka ng jadyang ka. Diba? Samantalang, mga kababayan ko, nung panahon ni Apo Lakay, hindi yan pinangarap ni Apo Lakay for the Filipino. Kasi ang sabi ni Apo Lakay noon, nung nakikita ko yung video, napanood ko, ang pangarap niya for the Filipino kung pupunta ka ng ibang bansa ay, compulsory na lang. Mga kababayan ko, kung kailangan na lang. Walang sapilitan. Mga kababayan. Diba? Tama ba ako? Ganon. Pero dito sa Pilipinas, mga kababayan ko, matindi. Wala kailangan mo umalis kasi naghihirap ang bansa natin. Alam mo, kahit anong galing ni Pangulong Bongbong Marcos maging presidente, tandaan nyo to. Hindi niya maiaayos ang Pilipinas kung ang konstitusyon natin bulok.
So sa abot na makakaya, ang aspirasyon po ng Pangulong Marcos Jr. ay mabawasan po o kung pwede nga maging zero ang out-of-pocket expenses ng ating mga kababayan. Correct. Di ba? Napakasarap pakinggan. But this is a dream. Pangarap pa rin natin to. Well, nagtitiwala ako kay Pangulong Bongbong Marcos na magagawa niya tong pangarap na to. Ba't nagtitiwala ako kay Pangulong Bongbong Marcos na magawa niya to for the Filipino? At kung mangyari ito mga kababayan ko, tatanawin ko tong utang na loob kay Pangulo dahil nagawa niya yung pangarap ng Pilipino. Mga kababayan, simple lang pero talagang pakikinabangan ng bansa natin. Kapag sila na-hospital. Diba mga kababayan? Nakakalungkot lang mga kababayan ko na maraming taong sumisira sa ano niya. Hindi ko mabanggit yung iba pero masakit na yun eh. Sabi ko nga, 'di ba? Sabi ko, kahit anong galing mo presidente na magsumikap ka, hindi ka makikita ng mga yan na matino ka. Makikita nila mga kababayan kung paano ka pabagsak ay pababain ka. Yun ang tatargetin nila sa'yo kasi doon ka nila titirahin. Kasi totoo lang maraming mga tao nag-aagawan sa pwesto mo at sa trono na yan upang makaupo at kanya-kanyang makakulimbat ng pera ng taong bayan. Totoo lang papasok ka sa Malacanang mga kababayan ko, naka-Vios ka lang na Toyota. Paglabas mo mga kababayan ko, naka-Mercedes-Benz ka na, naka-Cadillac ka pa. 'Di ba? Mga kababayan ko, ganoon ang paglabas mo diyan. Pero to be honest mga kababayan ko, ikaw lang yung politiko nakita ko from the beginning, yung pa rin ang sasakyan. Mga kababayan. Dalawa lang naman sasakyan ni presidente, yung Toyota Land Cruiser at yung Mercedes-Benz niya. Siya lang ang nakita kong ganoon mga kababayan ko. Pero the rest, wala. Umuwi sila, naka-Cadillac na paglabas, di ba? Ganyan. Mahirap maging presidente ng bansang Pilipinas. Kasi ang tatawiran mo, isang ilog na puro buhaya. Na nag-aantay na matisod ka, tasakmaling ka mula ulo hanggang paa. Di ba? Na ang reyna ng mga buhaya, mga kababayan ko, yung ikalawang pinakamataas sa bansa natin. Na inaantay na lang na magkamali ka para sagpagin ka ng mga kaalyado nila. Ganon ang estilo ng bansa natin. Ganon ang estilo ng pamumuhay natin. Na even na nakikita na ng mga politiko, mga kababayan ko, na hindi kaaya-aya ang konstitusyon natin, pilit pa rin nilang ipagtatanggol ang kanilang public interest para makakuha pa rin ng pagkakataon. Dahil kung nagkataon napalitan ng konstitusyon sa bansa natin, malamang sa malamang yung pangarap ni Pangulong Marcos na magkaroon tayo ng zero billing gamit ang pondo ng PhilHealth, malamang ay nangyari na. Subalit mga kababayan kong tamad at ayaw pa rin pakilusin at ayaw pa rin pakinggan na mabago ang ating konstitusyon sa Pilipinas. Ganyan talaga mga kababayan kapag ang tao may pang sariling interes sa pondo at pera ng taong bayan. Dapat tayo mga Pilipino ay nagkakaisa sa laban na ito. Hindi man tayo pinakinggan na magkaroon tayo ng bagong konstitusyon. Pues mga kababayan, ito yung pagkakataon natin. 3 taon na lang si Pangulong Bongbong Marcos. Pagbigyan na natin, ibigay na natin yung suporta sa kanya. Ituon na natin mga kababayan ko. Itodo na natin, gaya nung kampanya. Mga kababayan, kung hanggat maaaring kayang ipagtanggol siya mga kababayan ko, magawa natin kahit sa social media. Hindi na to ang laban. Hindi niya lang to laban. Ito'y laban ng mga Pilipino na naniniwala sa magandang magagawa niya. Kaya nating gawin yon. Kaya nating i-zero billing yan. Basta nagkakaisa tayo, mga kababayan ko. We need to protect our president for those who wants na makuha ang kanyang posisyon at sagpangin ng mga buhaya ang taong nakaupo sa Malacanang. Mga kababayan, mga kapatid, walang imposible sa pangarap ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung inspiration na to. Because yung 20 pesos nagawa niya, mga kababayan.
Kung nagawa niya ang 20 pesos, mga kababayan ko, magagawa niya rin ito sa PhilHealth, mga kababayan ko. Di ho ba't babalik ko lang yung mga salita ho ng mga sinabi ng mga ayaw kay Pangulong Marcos. Ito hong mga DDS, makinig ho kayo. Di ba ho ba pangarap, ay hindi ho ba pinangakuan ni Duterte, mga kababayan ko, ng 7 pesos na bigas ang taong bayan? Bakit ho ngayon? Hindi na ho nangyari. Yung 20 pesos ho ni Pangulong Bongbong Marcos nangyari. Kung kaya naman ho sana 7 pesos noon ni Duterte, mga kababayan ko. Yan ho ang pagkakaiba nila. Kaya ho kayo, yung mga bumabatikos ay mag-isip-isip na ho kayo. Maghanap na ho kayo ng inyong trabaho matino. Dahil sa mga susunod na araw, hindi na ho namin kayo maririnig dyan na pumuputak pa sa social media. Yan lang ho ang gusto kong sabihin sa lahat ng mga taong bumabatikos mula noon hanggang ngayon. Ito pa rin kami. Kaya ang gusto kong sabihin sa inyo, sama-sama kaming babangon muli para sa bagong Pilipinas, mga kababayan. Okay?